Sa videong ito pag-uusapan natin ang mga sikat na artistang nasiraan ng bait o nabaliw dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na droga. Pero bago tayo magsimula, kung bago pa kayo dito sa ating channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell para updated sa ating mga latest videos. Suliman Cruz. Sino ba ang mag-aakala na ang sikat na artistang si Suliman Cruz ay minsan ang naging pulubi, palaboy-laboy at nanghihingi ng pagkain sa lansangan? Noong taong 2012, nang mapabalitang palaboy-laboy sa lansangan ang aktor na si Suliman Cruz, mahigit isang taon daw siyang nakaranas ng depresyon. Madalas na nakikitang palaboy-laboy ang veteranong aktor sa Roas Boulevard noon, kung saan doon din siya natutulog at minsay kinakausap pa ang kanyang sarili. Sa isang panayam, sinabi niya na may kumausap daw sa kanyang isipan na hindi niya alam kung sino, dahilan na sinasagot niya na lang ito. Kaya nakikita siya ng mga tao na nagsalita kahit mag-isa. Ang magandang karera sa pelikula at teatro ng aktor na si Suliman Cruz ay biglang bumaligtad nang malulong siya sa ipinagbabawal na gamot. Ikwento pa ni Suliman na 2 dekada ang iginugol niya sa pelikula at 4 na dekada naman sa teatro. Dahil sa droga ay naging impyerno ang kanyang buhay. Anya, nadala siya sa mga taong nakapalibot sa kanya. Nagsimula lang umano ito sa curiosity na gustong subukan. Pero nang nagustuhan niya ito, ay paulit-ulit na itong gumagamit. Pero dahil sa pagmamahal ng kanyang pamilya, unti-unti nakabangon si Suliman Cruz, kasama rin ang tulong ng maraming rehabilitasyon. Ayaw din ni Suliman na magkaroon ng galit ang kanyang mga anak sa kanya. Dahil sa tulong na rin ng kanyang kaibigan at asawa nitong psychiatrist, gumaling si Suliman sa kanyang clinical depression. Brandy Ayala. Sa kasagsagan ng pagkakagulo ng lahat dahil sa pagpasok ng COVID-19 pandemic sa bansa at pagpapatupad noon ng enhanced community quarantine, pumutok ang isang balita sa showbiz na hindi masyadong nabigyan ng atensyon. Ang paglalayas umano ng dating sexy star na si Brandy Ayala sa kanilang tahanan. Nauna nang napabalitang nasiraan ng bait ito dahil sa malalang paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng kabataan niya. Para sa mga hindi nakakaalam, isa si Brandy Ayala sa mga sikat na sexy stars noong dekada 80. Ang kanilang grupo ay tinatawag na Street Beauties, kasama sina Aurora Boulevard at Epifania de los Santos, na hango sa mga sikat na kalye sa Metro Manila ang kanilang screen name. Tinawag din siyang Alcohol Beauty, kasabayan nila ang Soft Drink Beauties gaya ni Cola Nicolas, Sarsi Emmanuel at Pepsi Paloma. Naging artista si Brandy sa panahong uso pa ang pelikulang bomba o penetration movies, tawag sa bold films na may mga actual talaga na mga malalaswang senaryo. Bigla na lamang siyang nawala sa showbiz limelight dahil sa pinagdadaan ng depresyon na kalaunan ay naging malala. Nagsimula na itong nawala sa sarili at palaboy-laboy sa lansangan. Noong 1997, lalong lumala ang kalagayan ni Brandy dahil sa sakit na schizophrenia na dahilan upang ipagpatuloy niya ang paggala sa mga kalye. Ayon sa kaanak nito na kahit ng palaboy-laboy ito sa lansangan, nanghihingi ng pagkain at pera sa mga tao, umuwi pa rin daw naman ito sa kanila kung saan tumutuloy sa Tondo, Maynila. Dahil sa kanyang kondisyon, si Brandy Ayala ay ilang beses na ring pabalik-balik sa mental hospital. Jiro Manyo. Noong 2015, ilang araw din na palaboy-laboy sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang dating award-winning child actor na si Jiro Manyo. Ayon sa ulat, sinabi ng mga empleyado ng NAIA na nakakaawa raw ang lagay ni Jiro na paikot-ikot na lang daw sa terminal ng paliparan. Kaya naman daw nagtulong-tulong sila para mabigyan ito ng pera, pagkain at damit. Nanawagan din sila ng tulong mula sa mga dating kasamahan sa showbiz si Jiro. Pero bago nito, pumasok sa Drug Rehabilitation Center na home care si Jiro noong 2011 dahil sa pagkalulong nito sa ipinagbabawal na gamot. Sa dating panayam, inamin ni Jiro na naging unprofessional siya at binaliwala niya ang kanyang showbiz career dahil lamang sa kanyang bisyo. Minsan na rin siyang nabaliw dahil sa pinagbabawal na droga at minsan na rin daw siyang nagsasalitang mag-isa dahil sa sobrang high. Hindi naman nabanggit sa ulat kung paano at bakit napunta sa paliparan si Jiro noon. Noong March 2012, nagka-graduate ang high school si Jiro sa Rizal Experimental Station and Pilot School of Cottage Industry sa Pasig City. Sa naturang pagtatapos, nabigyan pa siya ng special award bilang Most Inspiring Student. Noong 2004, humakot ng parangal ang pinagbibidahan niyang pelikula na Magnifico kung saan tinanghal siya bilang Best Actor sa ilang award-giving bodies tulad ng FAMAS at Gawad Urian. Para sa inyong reaksyon, i-comment yan sa ating comment section at pag-usapan natin yan.
At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa ating mga latest videos. Maraming salamat po.